Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-28 sa buwan ng Marso, taong 2026. At sa ulo ng mga balita, oras, inulusad ng PPA para sa mabilis at siguradong biyahe. SSS naglunsad ng facial authentication para sa akop ng mga pensyonado. At Apostolic Vicariate of Calapan isa ng ganap na diocese. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad ng Social Security System o SSS ang bagong facial authentication system upang mas mapadali ang annual confirmation of pensioners o ACOP na mga pensyonado nang hindi na kinakailangang magtungo pa sa mga tanggapan ng ahensya. Inilunsad ng Social Security System o SSS ang bagong facial authentication system upang mas mapadali ang annual confirmation of pensioners o ACOP ng mga pensyonado nang hindi na kinakailangang pumunta pa sa mga tanggapan ng ahensya. Ayon sa SSS, gumagamit ang nasabing sistema ng biometric liveness check upang matiyak ang pagkakakilanlan ng pensyonado sa pamamagitan ng online verification. Layunin nitong gawing mas madali, mas mabilis at mas ligtas ang pagsunod sa ACOP requirement upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon ng mga benepisyaryo. Ang bagong feature ay maaaring gamitin sa mga pensyonadong nakarehistro sa Philippine Identification System o PhilSys o National ID System, kabilang ang mga sumusunod: mga retirement pensioner na sa 8 taong gulang pataas na naninirahan sa Pilipinas, mga retirement pensioner na nakatira sa ibang bansa, mga survivorship o death pensioner. Hindi rin kinakailangan mag-login sa my.sss ang mga pensyonado. Sa halip, maaari lamang nilang bisitahin ang opisyal na website ng SSS at i-click ang ACOP icon sa homepage upang magsagawa ng facial scan gamit ang anumang device na may camera. Isinasagawa ang verification sa pamamagitan ng National ID Verify System ng Philippine Statistics Authority o PSA, kung saan agad na nabe-verifika ang pagkakakilanlan ng pensyonado at ina-update ang kanilang record sa loob lamang ng halos 1 minuto. Mahalaga rin ang liveness detection upang matiyak na totoong tao ang nagsasagawa ng verification at maiwasan ang anumang uri ng panlilinlang o fraudulent activity. Para naman sa mga pensyonadong walang angkop na gadget o internet access, maaari pa rin silang humingi ng tulong sa mga SSS e-centers sa mga sangay ng ahensya. Nananatili ring opsyon ang tradisyonal na personal na pagbisita o nakaschedule na video appointment. Bahagi ang inisyatibong ito na patuloy na pagpapalakas ng digital services ng SSS para sa halos 4 na milyong pensyonado sa loob at labas ng bansa na naglalayong gawing mas maginhawa ang pagsunod sa ACOP requirement at mabawasan ang gastusin sa pagbiyahe sa gitna ng tumataas na gastusin sa pamumuhay. Mataimtim na idinaos ang taunang Christmas at renewal of priestly vows sa mga pari ng Apostolic Vicariate of Calapan na pinangunahan ni Bishop Moises Cuevas bilang pangunahing tagapagdiwang. Dinaluhan na makabuluhang pagdiriwang ng mga pari mula sa iba't ibang parokya sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Gayon din ang mga debotong mananampalatayang nagnanais makiisa sa isa sa pinakamahalagang liturhiya ng Simbahang Katolika tuwing panahon ng Kwaresma. Mataimtim na idinaos ang taunang Christmas at renewal of priestly vows ng mga pari ng Apostolic Vicariate of Calapan na pinangunahan ni Bishop Moises Cuevas bilang pangunahing tagapagdiwang. Dinaluhan ang makabuluhang pagdiriwang ng mga pari mula sa iba't ibang parokya sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Gayon din ang mga debotong mananampalataya na nagnanais makiisa sa isa sa pinakamahalagang liturhiya ng Simbahang Katolika tuwing panahon ng Kwaresma.
Sa humiliya ni Obispo Cuevas, binigyan din niya ang kahalagahan ng katapatan, kababaang loob at patuloy na paglilingkod ng mga pari sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Hinikayat din niya ang mga kaparian na manatiling matatag sa kanilang bokasyon at magsilbing ilaw at gabay ng sambayanan. Isa sa tampok ng Chrism Mass ang pagpapaspas ng tatlong banal na langis, ang oil of the sick, ang oil of catechumen, at sacred chrism na gagamitin sa iba't ibang sakramento tulad ng binyag, kumpil at pagpapahid ng langis sa mga may karamdaman sa buong taon. Kasabay nito, muling pinagtibay ng mga pari ang kanilang mga pangako sa harap ng obispo at ng sambayanan. Ang renewal of priestly vows ay sumisimbolo ng kanilang panibagong pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan, bilang tanda ng kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa kanilang banal na tungkulin. Ayon sa pamunuan ng Apostolic Vicariate of Calapan, ang taunang pagdiriwang na ito ay hindi lamang para sa kaparian, kundi para rin sa buong komunidad ng mananampalataya, bilang paalala na kahalagahan ng pananalig, pagkakaisa at sama-samang paglilingkod. Nagwakas ang seremonya sa isang taimtim na panalangin para sa patuloy na paggabay ng Diyos sa kaparian at sa buong sambayan ng Katoliko sa Oriental Mindoro. Samantala, inihayag ng DOST Pag-asa na opisyal na natapos ang amihan season sa bansa. Hudyat ng pagsisimula ng tag-init at pagpasok ng mas mainit at maaalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Inihayag ng DOST Pag-asa na opisyal na nagtapos ang amihan season sa bansa. Hudyat ng pagsisimula ng tag-init at pagpasok ng mas mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na buwan. Ayon sa ahensya, inaasahang mas mainit ang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga kapatagan at urban areas, kasabay ng mas madalang na pag-uulan. Dahil dito posibleng makaranas ang ilang lugar na mas mataas na heat index o ang init na aktwal na nararamdaman ng katawan. Dagdag pa ng Pag-asa, ang pagtatapos ng amihan ay nangangahulugan din ng paghina ng malamig na hangin nagmumula sa hilagang silangan na dati nagdadala ng mga mas malamig na klima at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa pagpasok ng tag-init, mas iiral ang mainit at tuyong hangin. Binalaan din ng publiko sa tumataas sa panganib sa mga sakit na dulot ng matinding init tulad ng heat cramps, heat exhaustion, heat stroke. Ang mga kondisyong ito ay maaaring maranasan lalo na ng mga nagtatrabaho sa labas, bata, matatanda at mga may iniindang karamdaman. Pinapayuhan ang mamamayan na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang heat stress, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig upang mapanatiling hydrated, pag-iwas sa direktang sikat ng araw lalo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, pagsusuot ng presko at magaan na damit, paghahanap ng lilim o malamig na lugar kapag nakararamdam ng sobrang init. Samantala, inaasahan ding tataas ang konsumo ng kuryente at tubig dahil sa paggamit ng mga cooling appliances at pangangailangan sa init na panahon. Sa kabila ng mas kaunting pag-ulan, pinaalalahanan din ang publiko na mas manatiling handa sa mga posibleng biglaang thunderstorm na karaniwang nararanasan tuwing tag-init. Sa huli, binigyan diin ng DOST Pag-asa na mahalaga ang pagiging handa at maingat upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ngayong panahon ng matinding init. Sa isang eksklusibong panayam kay Gloria Mayor Teresita Manahan-Ong sa pamamagitan ng program na Newsline City Talk, ibinahagi ng alkalde ang kanyang kwento ng tapang at pagmamahal bilang isang ina at isang lingkod bayan. Sa isang eksklusibong panayam kay Gloria Mayor Teresita Manahan-Ong sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk, ibinahagi ng alkalde ang kanyang kwento ng tapang at pagmamahal bilang isang ina at isang lingkod bayan. Sa 8 buwan pa lamang anya ng kanyang paglilingkod, dama niya ang pangangailangan ng gabay ng mga Gloriano, higit lalo ng mga kababaihan. Pahayag ni Mayor Ong, ang sektor ng kababaihan ay kabilang sa kanyang mga prioridad na bigyan ng lakas at matatag na programa. Naniniwala siya na ang lakas ng kababaihan ay hindi lamang lumalaban para sa kanyang sarili, kundi siya ay nagbubukas rin ng daan para sa iba.
Hindi madali ang hamon para sa isang babaeng leader. Subalit sa tunay na malasakit at tapang ay mapagtatagumpayan ito ng may kahusayan, dignidad at katapatan. Mensahe ni Mayor Ong sa lahat ng kababaihan sa panahong ito, mas kailangang marinig ang tinig ng mga kababaihan dahil ang mundo, aniya, ay mas magiging buo sa bawat babaeng pinipiling tumindig, magmahal at magpatuloy. Para sa mga kababaihan po ng ating bayan ng Gloria, ako po ang inyong ina ng bayan na nagpapaalala sa lahat. Ang buwan ng kababaihan ay para diwang ang lakas at kakayahan ng mga babaeng nakikipaglaban para maitaguyod ang kanilang sariling pamilya. At alam ko na ang bawat isang kababaihan ay merong sariling talino at kakayahan na dapat nating mas paunlarin pa, bigyan ng tamang pagsasanay ang bawat isa para ito ang ating maging puhunan sa pagkamit ng ating mga pangarap sa buhay. Huwag nating isipin na tayo ay babae lang. Tayo ay babae, may tamang karapatan at merong kakayahan katulad ng kalalakihan at kaya rin nating bumuo ng maayos na komunidad basta mabigyan lang ng tamang oportunidad ang ating tunay na galing at talino ay makikilala sa lipunan. Magbabalik po ang TVNet Weekly Report makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inilunsad ng Philippine Ports Authority o PPA nakaraang March 24, 2026 ang Online Reservation Assistance System o ORAS upang mapabilis at maging mas maayos ang proseso ng biyahe ng mga pasahero sa mga pantalan. Inilunsad ng Philippine Ports Authority o PPA nakaraang March 24, 2026 ang Online Reservation Assistance System o ORAS upang mapabilis at maging mas maayos ang proseso ng biyahe ng mga pasahero sa mga pantalan. Layunin ng ORAS na tugunan ang matagal ng problema sa ticket reservation, lalo na sa tuwing peak season. Sa pamamagitan ng online system kung saan maaaring magpareserba ang mga pasahero bago pa man magtungo sa pantalan. Sa ilalim nito, kinakailangan lamang ang 3 hakbang.
scan, choose, at reserve. Gamit ang QR code, online schedule ng biyahe at pagsusumiti ng kinakailangang detalye. Garantisado nila ang lahat ng mga pasahero makapagpaparehiso sa sistema at hindi na kailangang pumila ng matagal. Ang QR code na ibinibigay ay may bisa hanggang 3 oras bago ang itinakdang biyahe. Nilinaw naman ng PPA na hindi sila nagbebenta ng tiket at nananatiling responsibilidad ng mga shipping lines. Bahagi ito ng patuloy na digitalization efforts ng PPA para sa mas episyente at maaasahang serbisyo sa publiko. Samantala, opisyal nang itinaas ni Pope Leo ng Apostolic Vicariate of Calapan bilang isang ganap na diocese, kasabay ng paghirang kay Most Reverend Moises Cuevas bilang kauna-unahang obispo nito. Opisyal na itinaas ni Pope Leo ang Apostolic Vicariate of Calapan na bilang isang ganap na diocese kasabay ng paghirang kay Most Reverend Moises Cuevas bilang kauna-unahang obispo nito. Ayon sa mga ulat, ang pag-angat ng Calapan bilang diocese ay sumasalamin sa patuloy na paglago, katatagan at kahandaan ng lokal na simbahan matapos ang ilang dekadang pagiging mission territory. Isa din itong pagkilala sa matibay na organisasyon at aktibong partisipasyon ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Oriental Mindoro na may tinatayang 980,000 na populasyon, kabilang ang humigit kumulang 800,000 na Katoliko. Si Bishop Cuevas, 52 taong gulang, ay namuno bilang Apostolic Vicar mula September 2022 at kinikilalang pinakabatang obispo sa bansa. Noong July 2025, inendorso ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang kanyang petisyon para sa canonical elevation ng Calapan bilang diocese. Sa kasalukuyan, ang bagong tatag na diocese ay binubuo ng 41 parokya. May 3 seminaryo at nagpapatakbo ng 14 na paaralan na nagsisilbi sa mahigit 11,000 mag-aaral sa buong lalawigan. Mayroon din itong tahanan para sa mga nakatatanda, ang kaisa-isang pasilidad ng ganitong uri sa rehiyong Mimaropa, bukod pa sa iba't ibang programang panlipunan at pastoral. Pinaglilingkuran ang diocese ng 60 pari na mga lehitimong taga-lalawigan, katuwang ang 5 misyonaryo mula sa Society of Divine Word at may 57 seminarista na kasulukuyang hinuhubog. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang hapag ng pamilyang Mindoreño na naglalayong pag-isahin ng iba't ibang inisyatiba at palakasin ang balanseng misyonaryong pamamaraan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Dumating ang pag-aproba ng Vatican kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Calapan bilang isang Apostolic Vicariate ngayong taon. Isang makasaysayang yugto na nagmamarka ng panibagong kabanata sa pananampalataya ng mga Mindoreño. Samantala, magandang balita para sa mga consumer. Bumaba ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Ayon sa pinakahuling ulat, mula sa 12.65 kada kilowatt per hour, nakaraang Pebrero, bumaba ito sa 12.25 pesos kilowatt per hour ngayong Marso, katumbas ng kabuang savings ng 40 centavos kilowatt per hour or 3.16%. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Sa pinakahuling abiso na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco, bumaba ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso 2026. Mula sa 12.65 pesos kada kilowatt hour noong Pebrero, bumaba ito sa 12.25 kilowatt per hour ngayong Marso, katumbas sa kabuang savings na 40 centavos kilowatt per hour o 3.16%. Ayon sa datos, ilang mahalagang salik ang nag-ambag sa pagbaba ng singil. Nanguna rito ang pagtaas ng paggamit ng renewable energy na umaabot sa 16.31%, kung saan higit kalahati o 56.47% ng kabuang energy mix ay mula sa mas mura at malinis na pinagkukunan ng enerhiya.
Malaki rin nilang ibinaba ng pag-asa sa mga mas mahal na supply ng kuryente na bumaba ng 20.02% ang paggamit ng independent power producers habang umaabot naman sa 61.76% ang ibinaba ng paggamit ng emergency power providers. Dahil dito bumaba ang kabuang generation cost ng 8.85%. Naitala rin ang pagbuti ng system loss rate na nasa 1.25 pesos kada kilowatt per hour, indikasyon ng mas maayos na distribution ng kuryente. Samantala, bagamat tumaas ng 54.46% ang pilferage cost, ibinaluwalag na ito dahil sa pinaigting na monitoring at pagtukoy sa illegal na koneksyon na inaasahang magdudulot ng mas maayos na pananagutan sa hinaharap. Sa kabuuan, inilarawan ang pagbaba ng singil bilang resulta ng pinagsamang epekto ng mas mataas na paggamit ng renewable energy, pagbawas sa mamahaling power sources at mas mahusay na pamamahala ng sistema. Gayunpaman pinapayuhan ng publiko na manatiling matipid sa paggamit ng kuryente dahil inaasahang mararamdaman sa mga susunod na buwan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Binabahagi na pagdiriwang ay ika-28 cityhood anniversary ng lungsod ng Calapan, matagumpay na isinagawa ang Calapreneur at Womenpreneur 2026. Isang gabi na pagkilala sa husay, sipag at ambag ng mga lokal na negosyante sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Bilang bahagi ng pagdiriwang ay ika-28 cityhood anniversary ng lungsod ng Calapan, matagumpay na isinagawa ang Calapreneur at Womenpreneur 2026, isang gabi ng pagkilala sa husay, sipag at ambag ng mga lokal na negosyante sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Sa pangunguna ni City Mayor Doyle Leachon at koordinasyon ng City Trade and Industry Department o CTID, binigyan parangal ng mga individual at negosyong nagsisilbing haligi ng lokal na ekonomiya
at inspirasyon sa komunidad. Kabilang sa mga kinilala ang top 10 taxpayers ng lungsod na kinabibilangan ng malaking kumpanya at establishmento tulad ng JT International Philippines Incorporated, Toyota Calapan City Incorporated, DMCI Power Corporation, PMFTC Incorporated, Maria Estrella General Hospital, Wilcon Depot, Jollibee Calapan 5, FCN Ormean Distributor, Jollibee Neo Calapan at ang Top Performance Marketing Corporation na patunay sa kanilang malaking kontribusyon sa kita at serbisyong panlipunan sa lungsod. Iginawa din ng iba't ibang special award sa mga negosyong nagpakita na natatanging kahusayan sa iba't ibang larangan. Kabilang dito ang Makatao Award para sa Vilmas RTW and Footwear Store bilang huwaran sa mahusay na pamamahala ng human resources. Pag-asa Award para sa Steward Leaders Multipurpose Cooperative bilang Most Promising Business. Matatag Award para sa Halcon's Bar and Restaurant sa ipinakitang katatagan sa kabila ng mga hamon. Makabayan Award para sa Banyas Coffee House sa kanilang makabuluhang corporate social responsibility initiatives. Dekada ng Tagumpay Award para sa Peaches and Cream Bake Shop bilang simbolo ng pangmatagalang tagumpay. Makakalikasan Award para sa Ventures Garden Hotel and Restaurant sa pagsusulong ng eco-friendly practices. At Sulong Kabataan Award para sa Tela Cafe bilang natatanging kabataang negosyante. Sa ilalim naman ng major awards, kinilala ang mga nangungunang negosyante sa iba't ibang kategorya. Kabilang dito si Nero Lumanglas ng La Aroma Cafe, Felix Berto Evora Hatulan ng Hatulan Engineering Works and Machine Shop, at Vencio Maramot Ortega ng Ventures Garden Hotel and Restaurant sa kategoryang Sole Proprietorship. Samantala pinarangalan din ang Steward Leaders Multipurpose Cooperative at Ormeco Employees Multipurpose Cooperative para sa cooperative categories. Sa larangan ng kababaihan, kinilala sa Womenpreneur Awards si Glenda De Castro ng New Halina Bakery, Vilma Roldan ng Vilma Roldan RTW Store, Matilde Balbuena Kids Haven Indoor Playground at Lira Gayeta ng Cuadro Bella Cafe bilang sa mga huwarang leader na nagpakita ng galing at determinasyon ng kababaihan sa negosyo. Nagkaloob din ng pagkilala at consolation prizes sa mga nominado habang ang mga hurado mula sa iba't ibang profesional na sektor ang nagsilbing tagapili ng mga nagwagi. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang naturang programa ay hindi lamang simpleng paggawad ng parangal, kundi isang pagpupugay sa dedikasyon at kontribusyon ng mga negosyante na patuloy na nagpapasigla sa ekonomiya ng Calapan. Napuno ng kasiyahan, kulay, sigla at pagkakaisa ang kalsada ng lungsod sa isinagawang Kala Festival 2026 Street Dancing. Tampok sa selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Dito tinanghal na kampiyon ang OMNHS sa taong ito. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Napuno ng kasiyahan, kulay, sigla at pagkakaisa ang kalsada sa lungsod ng isinagawang Kala Festival 2026 Street Dancing. Tampok sa selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Ang pagtatanghal ay tunay na nagpakita ng galing, talento, sigla at saya habang ipininta ang makukulay na kwento at malalim na kasaysayan ng simula at pag-unlad ng lungsod. Ang mga nakilahok at sumali sa nasabing kompetisyon ay walang tulak kabigin na nagpatunay ng patas at malikaing laban. Tunay na nahihirapan ng mga hurado dahil bawat kalahok ay may sariling kakayahan na malinaw na nagpapakita ng yaman, ng kasaysayan at makulay na kultura ng Calapan. Pinangunahan ni Mayor Doig C. Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio ang matagumpay na festival dahil na rin ito sa kooperasyon at pagtangkilik ng maraming mamamayan na patuloy na nagsisilbing daan tungo sa pag-unlad at pagyabong ng Calapan. Samantala, naisa katuparan ang naturang gawain sa pamamagitan ng City Tourism, Culture and Arts Office na pinamamahalaan ni Christian Gaon. Ang Kalap Street Dancing ay isang pambihirang selebrasyon na puno ng sigla, talento at pagmamalasakit sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng lungsod. Tunay na nagpapaalala sa lahat ng yaman at sigla ng Kalap Festival 2026.
Sa huli, nakuha ng Pedro V. Panaligan Memorial National High School ang ikatlong pwesto. Second placer naman ang Managbi National High School at tinanghal na kampyon ng Kala Festival in Play Street Dancing ang Oriental Mindoro National High School. Mensahe ni Mayor Doy lubos at taus-pusong pasasalamat sa lahat na nakiisa at nagbigay ng kanilang talento at oras. Sa mga mag-aaral na buong pusong nagpakita ng galing at sigla, sa organizers at choreographers na walang pagod na nagplano at nag-ayos ng bawat detalye. At sa mga magulang ng kalahok na naging matibay na sandigan at inspirasyon. Gayon din sa bawat mamamayan ng Calapan na buong saya at suporta ang ibinahagi na nagpagaan at nagpasigla sa bawat hakbang at galaw ng naturang selebrasyon. Isang gabing hitik sa saya, musika at di malilimutang karanasan ang nasaksihan ng mga Mindoreño sa matagumpay na pagsasagawa ng Grand Celebrity Concert ng Pamahalaan Lungsod ng Calapan nakaraang ika-21 ng Marso sa OMNHS Grandstand. Bahagi ito ng makulay na pagdiriwang ng Kala Festival 2026 at ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Isang gabing hitik sa saya, musika at di malilimutang karanasan ang nasaksihan ng mga Mindoreño sa matagumpay na pagsasagawa ng Grand Celebrity Concert ng Pamahalaan Lungsod ng Calapan ika-21 ng Marso sa OMNHS Grandstand. Bahagi ito ng makulay na pagdiriwang ng Kala Festival 2026 at ng ika-28 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Nagningning ang entablado sa lakas ng hiyawan at palakpakan ng mga dumalo habang dama ang kakaibang excitement na bumalot sa lugar. Tunay ngang walang paglagyan ng galak ang mga naroroon. Mga pamilya nagtipon-tipon, magkakaibigan at mga kabataang walang sawang nakijam sa bawat tugtugan. Pasasalamat naman sa City Tourism, Culture and Arts Office sa pamamahala ni Christian Gaod at kanilang mga naging katuwang dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng ganitong uri ng kaganapan. Itinampok sa nasabing konsyerto ang pagdating ng mga hinahangaang artista, lalo na ang legendary Filipino singer-songwriter na si Ellie Buendia at ang patok na performer at record-breaking 2024 Filipino pop hit artist na si Maki. Nagpakitang gilas din ang ilan sa ipagmamalaking local band ng lungsod sa nasabing concert. Hindi naman nagpahuli ang mga Kalapeño. Di napaos kakajam sa bawat kanta. Sabay-sabay na kinanta ang mga paboritong hit songs na tila ba naging soundtrack na kanilang buhay at ang ilan ay nag-relapse pa. Ayon kina Calapan City Mayor Doyle Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio, ang nasabing concert ay munting handog na pamahalaan lungsod para sa bawat Calapeño bilang pasasalamat sa kanilang walang tigil na pakikipagtulungan tungo sa patuloy na kaunlaran ng Calapan. Kasama din sa nakiisa ang 10th Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni City Vice Mayor Bim Ignacio, Provincial Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez, 1st District Board Member R.L. Leachon, 2nd District Congressman P.A. Umali, mga pinuno at kawani ng pamahalaan lungsod at mga Kalapeño. Naging isang gabi ito ng musika, saya at pagkakaisa. Isang selebrasyon na nag-iwan na di malilimutang alaala sa lahat. Sa uli, ang gabing iyon ay hindi lamang basta isang konsyerto, bagkus isa itong makulay na selebrasyon na pagtutulungan, pagkakaisa at bayanihan ng mga Kalapeño. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais mong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hati sa mga Mindoreño. Ako pumili si Jake Biray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.